Ilang oras bago pa maramdaman ang pagbayo ng hangin at matinding ulan dala ng Bagyong Leon, puspusan na ang paghahanda ng mga residente sa Itbayat, Batanes. Ang mga bubungan nga na ito, tinalian na ng lubid. Hinarangan din ng kahoy ang mga pintuan at bintana ng mga bahay para masigurong hindi papasukin ng malakas na hangin. Sa probinsya naman ng Cagayan, ibinahagi ni Cagayan PDRRMO Head Rueli Rapsing sa panayam sa One Balita Pilipinas ang kanilang paghahanda sa nakatakdang paglapit ng bagyo. May storm surge warning po tayo. At sa panawagan po ng ating Secretary of National Defense at sa order ng DILG yesterday sa Regions 1, 2, and CAR, for all local city executives to implement the forced evacuations for highly susceptible areas. Ang tumalima po dun sa panawagan na yon ay 9 na municipalities. Aabot sa mahigit 2,100 pamilya na mula sa 9 na munisipalidad ang sapilitang inilikas ng pamahalaan ng Cagayan. Sa pinakahuling ulat kasi ng Pag-asa, bukod sa nagbabadyang hagupit ng matinding hangin, posible rin ang storm surge o daluyong ng bagyo kung saan posible ang pag-angat ng tubig papuntang dalampasigan hanggang 3 metro ang taas. Sa ngayon, sinabi ng Pag-asa na ramdam na sa Batanes ang malalakas na bugso ng hangin. Dito po sa may Batanes at Babuyan Islands ay asahan po natin yung malakas na hangin, pati na rin po ang malakas na pag-ulan. Medyo compact po, siksik po ang bagyo. Ibig sabihin may kalakasan na po ito at may mata na nga po at super typhoon. Babala ng Pag-asa, dahil sa lakas ng Super Typhoon Leon, hindi nila inaalis ang posibilidad na magtaas ng wind signal number 5 sa Batanes. Sa pagbugso ng hangin na hihigit pa sa 120 kilometers per hour, posibleng magsiliparan ang mga bubong, mabuwal ang mga punot poste at pagbaha dahil sa pagtaas ng tubig sa dagat. At sa mga susunod na araw hanggang undas, hindi lang daw dapat Hilagang Luzon ang maghanda sa lawak ng buntot o trough ng Super Typhoon Leon. Dito po sa may Calabarzon area at ilang bahagi po ng Central Luzon, inaasahan pa rin po dyan ang maulap na kalangitan bukas at posible pa rin po ang katamtaman hanggang sa malalakas na pag-ulan. Pero Una nang sinabi ng Pag-asa na posibleng hanggang 6 na bagyo pa ang tatama sa bansa. Kaya ang paalala ngayon pa lang, maging handa para ligtas sa panahon ng sakuna. Mobile journalist Francis Orcio po, hatid ang mukha ng balita. Patong-patong at hila-hilerang mga libingan. Kaya kung tawagin ng mga ito ay apartment style. Madalas itong makita sa mga pampublikong sementeryo gaya sa Tara Cemetery sa Caloocan. Pero ang paglagak dito ng namayapa, may time limit hanggang 5 taon lang ang kontrata kada bangkay. Kapos na rin naman tayo ng paglalagyan. So yung mga buto na tinanggal noon, tinatabihan kasama yung lapida. Kumbaga, pansamantala lang nila itong himlayan dahil pagkatapos ng 5 taon, aalisin ang kanilang kalansay at nasa kanilang kaanak na sa lalay kung saan ito ililipat. Bago mag-lapse, 1 week before, ay puntahan na nila para mailipat natin doon sa kung saan naaayon yung lagayan ng buto. Pero hindi lahat ng mga nailibing sa mga apartment na ito ay nababalikan ng mga kamag-anak. At ang hindi nare-recover ng mga buto, inilalagay na lang sa tinatawag na skeleton vault. Yan yung mga abandon na mga buto, yung walang pumupunta na may-ari. Kaya doon sila, sama-sama sila rin sa malaking halo-halo na yun. Sa dami ng mga buto, pahirapan ng malaman kung saan at sino ang mga ito. Kaya inaabisuhan naman daw ang mga kaanak para hindi mauwi sa skeleton vault ang namayapan nilang mahal sa buhay. Pero kung hindi na raw talaga maaabutan ang pinaglagakan sa mga ito. Siguro yung hindi nila makita, doon na lang. Bahala na, maglagay lang sila ng kandila ron. Ganun na lang ang ginagawa nila. Hindi masama ang magnais na magandang huling hantungan para sa ating mga mahal sa buhay. Ang mahalaga ay patuloy natin silang alalahanin at pakiingatan ang alaalang iniwan nila sa atin. Mobile Journal, Ivan Tarinki po, hatid ang mukha ng balita. So, as you can see, yeah, she has very luscious and vibrant hair. She is a workaholic. Mati ka na siyang trabaho ngayon. Hindi po yan class presentation. Ito ang pa-event ng isang cafe pub sa Taft sa Maynila para sa mga single na looking for love life. Yan ang Single Friends for Sale. Dahil ang mangunguna para i-build up si Friends sa iba pang single ay ang kanyang tropa. Gaya na lang ni Renz Bernardo na Ginang hanapan ng love life ang kanyang kaibigan na si Avon. Hopefully, magkaroon na siya ng love life by tonight. Noong una, akala ko ako yung gagawa ng presentation para ibenta siya.
Pero di na ako makapag-back out kasi nakapag-register na siya. I hope to meet new people and maka-interact yung ibang maybe adults in my same age range. Depende kung meron. Open to dating naman si Avon. Pero, aminado siyang sigurista siya dahil sa bad experiences niya in the past. Simple lang ang mechanics ng Friends for Sale. May registration fee na 399 pesos na may kasama ng free cocktails. Ang kaibigang seller, ipapakilala through PowerPoint presentation ang single friend. Mula pangalan, edad, preferences, ang kanyang pros and cons, at kung ano pa man ang nais mong isamang detalye. Pero teka, linawin lang natin na walang auction o bidding na mangyayari. Rekta na agad sa question and answer after presentation. Meron po ba kayong nagawang mali kay ma'am na ayaw nyo nang maulit sa mamimit nyo tonight? Matapos ang Q&A portion, pwede mo nang hintayin sa upuan ang mga interesadong magmamine sa'yo. Kung hindi man magustuhan ni single friend si minor, pwedeng tumanggi. At maging siya, pwede ring maging minor sa iba pang single. Naisip daw ito ni Bob na CEO ng Cafe Pub dahil sa dating apps na para sa kanya ay hindi epektibo. Oras na raw para bumalik sa dating nakagawian, ang pagrereto ng kaibigan. I think a lot of people are moving away from dating apps, and that's they want something more physical, more real. So I think yun yung main motivation. So why not put it in a scale na ganito? Kung mahiyain ka, hanapin na ang ultimate wingman. Baka naman nasa kamay na ng mga kaibigan mo ang pag-asang magka-love life. Mobile journalist RR Tubisi po. Hatid ang mukha ng balita.